Maayong gabi mga kaigsunan og it's a beautiful Friday night dinhi sa atong nasod og labi na gyud dinhi sa atong studio atong makauban ulay-lay atong pinalanggang ministerial director gihapon dinhi sa Southwestern Philippine Union Conference. Of course, ang atong dugang sa iyang posisyon mao ang department sa Adventist Mission. Ulay-lay kundi si Pastor si Dr. Elvin Salarda. Of course, before ito magpalayon, ako hangyon si Dr. Salarda sa paghatag sa opening prayer. Ginoo, amo nasad nga gipangayo nga imuming tagaan sa imuha nga kaalam aron ang lesson nga among i-review ni ini gabi una amo ni masabtan pagayo. Niya gawas niya na amo sa makinabuhian sa among pag-alagad nga kanimo nga matinud-anon hangtod sa imong pagbalik. Salamat imong tubagon na mong paggampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat. Sa may gabi diya kaninyong tanan, mausap sa atong mga soki na itong taga-subaybay sa atong tulumanon tang na sa pagtundaga. Salamat sa inyong paggampo. Pag-apil sa inyong mga paggampo, no? Of course, sa inyong mga nindot kay nga mga kumindo nga nagahatag ka na mo kadasig samtang kami nagadala nining programa. Okay, ang atong lesson, Pastor. Kano siya, no? Akong tanawan ni, sige na nato ni siya mabasahan, sige na nato ni siya makutlo, panahon nga taga-antagbahin nga mo wali sa, let's say, sa patay, sa nga namatyan, sa mga nasubuan, no? Or sa mga tao nga doon ay mga lulan nga ginabitbit. Kanig yung topiko sa itong lesson, kaning the Lord hears and delivers. Dili pud ni siya ingon nga insofar as the practical aspects of the lesson, I would say nga dili pud ni siya sayon nga marag sayon kayo but siguro insofar as the theory is concerned, dali raman kay mabasa raman gud nanto. Pero siguro kanang if we kana bitang i-translate nato ni siya sa kanang yung reality nga kanang panghitabo gyud or sa particular situation kung saan nato ni siya pag lantaw kung kaniba kani atong mga pag-ampo panahon sa nanginanglan ta no nang problema ta adunay nagpanaw membro sa atong pamilya nagsakit or whatever. How should we look at our lesson for this week? The Lord hears and delivers. Ato ni matanaw nga gipakita ra gyud sa atong lesson karon nga we have a living God. Na kung mutawag ta sa panahon sa atong mga panginahanglan, maminaw siya, kunya iya putang hawason sa mga sitwasyon. Right. Pero di pahinumdumon po ta sa itong lesson, nga dili po doon ta nato ma-misquote kining mga salmo, nga mura ba og kanang ma-misinterpret nato nga mutawag ta sa Ginoo, nga luwason yun ta sa Ginoo, pero ang imong kinabuhi o sa imong nga sitwasyon, dili makaluwas mo ang Ginoo kay ang imong gipangayo og sa imong sitwasyon dili matubag sa Ginoo kay naa ka sa usa ka sitwasyon baka nga murabag maingon nato nga kanang nisulod gyud ka sa mga problema ba o dayon karon na ka sa problema mura og nagpakalaban ka sa Ginoo kana nga mga sitwasyon usahay o sa makadaghan mamiskot na to ang Psalms nga bisag mahibalo na ta dahil musulod yun ta dahil pagka sulod sa sitwasyon makitagtabang sa Ginoo so dili na to himuon nga ang Ginoo ni ana nga panahon na makaluwas ba ka sa imo kay usa ka na ka sitwasyon kay imong gisudlan kay yung diya sa salmo nga dili maayo alang sa usa ka tawo sa paglingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. So kung mosulod gyud ka anang mga lugar if whatever happens to you, dili ka makapasumangil nga ngano magkuluwas sa Ginoo. Because you enter into a situation nga labag sa kabubuton sa Ginoo. Right. That's a very good thing ay mo na siya gibat-bat din ni Pastor Salarda kay pananglitan no kanang daghan mo kung unsay ma-experience na ko ni siya madunggan sa mga wali usay sa mga ginabungat sa itong mga kaigsunan nga kanang bitang for example pugso nimong kagalingon nga moadto sa usa ka lugar nga kabalo ka nagagiwarningan na ka nga kanang lugar kung diha ka mo adto or moagi ka diha mo ni ang possible nga mahitabo nimo.
Yeah. So naiusay nga kana siya nga known gina siya nga na gina ang klase sa mga asana ka mga pangitabo kung ikaw mo agi or manha ka ng lugar pero usahay god. Sometimes ago, doon natay usa ka magbubuhat nga sa literature ministry, sa evangelist. Iwaningan na siya nga ayaw na og anhab na ang lugar. Kay nanay murag interesado sa imuhang kinabuhi. Dili ga interes sa iya yung kinabuhi kundi sa kanabang iyang gwapo kay nga sakinan. Niya nahibala na siya nga ang iyang pagsulod dito, magkulik siya. So doon na may mga warning. Unfortunately, siguro wa niya ma-process judo gaayo ang tambag sa itong mga kaigsunan siya ha. Sa pagsalig lang yun si Ginoo nga whatever will happen, mo ato yun dito. Pero somehow the Lord has already sent someone to give warning to the person. But he just missed to listen. So ni ato yun siya, so it's just so happen nga na matay yun itong ison kay gituloy siya. So it's really wise to also listen, no? Yeah, right. Correction, okay. Usahay manggod nagunaw na ta nga morabitaw we take advantage of kanang kagamhanan sa Ginoo. Nga usahay mo na nato nga tanan nato nga pangayon sa iya labi na pag naata sa kanang medyo lisod kay nga sitwasyon. So he would right away respond when we call kasi sometimes mabasa mo nato ni very common ni siya nga mga expressions nga mabasa nato sa sinulat ni David. Pero just like what you said, correction, no? Siguro lang akong paglanta po na is, although dili po nato ma-discount kaning gitawag nato nga miracle, kay dili po nato na siya ma-explain comprehensively kay kanang miracle manggod. It's actually a prerogative lang nga gikan sa Ginoo nga dili nato ma-anticipate, dili nato ma-calculate. So if God thinks nga he would need to do something by doing such a miracle sa alang sa imuhas nga naa ka diha sa kalambigitan o kanang sitwasyon 50-50 or kung sa Tagalog po nga ng karumal-dumal na sitwasyon, di ba? Oo. So why not? But what we're talking about is kanang under ordinary human experience. Yes. Right? So meaning to say before you continue, Dr. Elvin, is importante gyapon kung giun sa pagplay sa gitawag nato ang free will bitaw sa tao. That's true. So gihatag na sa Ginoo. So meaning to say kung just like what you said, although nakabalo ka nga yana jud siya ka delikado or whatever no nga kung imo na sang sudlan mao ni siya ang may tabo pero imo jud nang ipugos mo. So nagitawag siguro kanang natural law. So the natural law will take over nga knowing nga mao na siya imong gihimo. So natural law will tell us that when you do that mao na siya ang natural consequence. Yeah, that's true. So meaning to say when you do something nga medyo makaharm sa imong kagalingon and you know for hand so ang consequence na can become very very predictable because of the exercise of your free will. Because you choose nga, despite nga giwarningan ka, that's true. Nga nadungog sa nga lugar nga mo na siya ang delikado na. Delikado yun kayo. So, predictable. Yeah. So, yes. Dili yun ka makamahay. Yes. Because you know for hand nga, giwarningan na ka, and maybe, and it's not really maybe, kundi ang Ginoo ginugpadala sa mga warning using some other people. Advising you, please don't go there. Just like us, when we go to some critical areas, we have to consult the local people. Is it okay for us nga mo adom ning lugar? Then they will make some assessment. Or what kind of they will contact with the local people there. O suga man to ang pastor. Okay ba din ha? So they will also connect with the community to make us to make our visit safe. So kung pataka lang yun dito, no, it's not the way. So that's good, no? So meaning to say, nga ato ni siyang gidiskusan sa ani nga pamagi because para siguro lang kanang matagaan nato ni sa justisya kaning bersikulo. Yeah, that's diba? Sometimes we take it for granted. Although, on the other hand, napoy mga higayon nga ginahimo sa tao nga siguro lang usay
kanang bitang na miscalculate niya ang sitwasyon. Yeah. Wag isa kabalo, so siguro nagampo. But we do not know. We cannot explain it kasi every time you talk about miracle, wala magi theology sa miracle. I have not seen any book sa theology nga nag-explain gid siya profoundly kanag yung the width, the height, the breadth sa miracle. No, it's not, no, because miracle is a miracle miracle is a itself. miracle and it does not happen every day. Yeah. Yes. Yeah. Ang idea lang sa atong lesson nga ang Ginoo gyud maminaw o luwason ta niya sa atong sirkumstansya pero dili na natong i-abuse. Mura gyud na siya idea. Kay I believe nga kamo makaigsunan mga kapaglaom, we have some experiences sa atong kinabuhi nga makaingon gyud ta without any single doubt nga sa panahon nga mitawag ta sa Ginoo sa mga circumstance ato sa kinabuhi nga murag hopeless na gyud, God will hear and God will listen. Yeah. For example, no, let me cite with you with this experience that we have. My daughter was sick. My elder daughter was sick. Grabe yun. And in the evening, sa gamay pa siya, grabe yun kayo nga thought sa kaning bataan ni kay grabe naman kayo ang hilanat. Taas yung hilanat mura og kaingon ko guwa na yun ni hope ni bataan ni. Di ko nakukatulog eh. We both cried with my wife. Kay grabe yun kay ang situation. And I tell myself, Lord, kung mamatay niya akong anak, kung niya di na ako madala sa ospital, niya kay wala pun mi kwarta. Pagkadakuha og basulonon ako sa akong kugalingon, please be gracious to us. Right. Unfortunately, pagkabuntag sa iyo, mga alas 4, somebody knock in the door. Pag knock-knock, uy, my sister-in-law. Ito na karon sa US. Niya, pag knock-knock niya, pag-abli na mo, kay gikan siya sa Malaysia. So, tanaw siya sa mga dagway, you see? Nagdaot ang mga anak, wataon may kapatambal, higiba sa money. Right then, pagkabuntag ato mi sa doktor. Pagkato sa doktor, Adventist po nga doktor, pastor nga nung nagdugay-dugay man mo, pwede naman ang tamog mo, ano ito, ibig wala may kontak. Yes, it's true. So, you see, ang kwatang ihatag, sobra pa tayo. Kaya ang mga binisina gihatag ko sa doktor. So, makaigsunan, God He is in our prayer. Of course, siguro kining tama na, no? Kung tanawon po siguro, subayo na itong kinabuhi makaigsunan, Pastor Elvin, daga po siguro tag mga pangitabo sa itong kinabuhi nga, nakaingon yun ta nga. Oh, yes, true. Kanig yung gibungat ni David, no? Dini sa iyang sinala sa Salmo 34:17, nga mo na itong memory text, kani siya na-experience yan dyan natin ni sa itong kagulingon. Kaning, akong kupukuha ko pagkabasahon. Okay. The righteous cry out and the Lord hears and delivers them out of all their troubles. Of all their troubles. So, kani siya, makaingon ta nga, usay, anong Ginoo, ingon mo to si David, of all nga naman, dili man ni all niyang ko, But, of course, this is, kani siya nga statement is coming from the experience of David. Yes. No? So, we do not exactly know kung unsa ang mga circumstansya nga nagapalibot sa iya while he mentioned this kind of kaning prayer. Kay, usahay mong tungod sa kaayo sa Ginoo bisag let's say ang uban wala gitubag sa Ginoo but in one particular sense nga let's say in your case imong anak si Ken ba? Okay, kini si by the way kini si Ken ato na ni sa karong basta gihangin natin ni siya nga motabang sa tungod sa pagsulat dinhi sa news communication department pero we really admire this girl, no? The missionary minded nga bata ni madtunig bukid mas kuyaw pa na siya papa mga kaisunan. Babae ni mistisa pero hindi mahadlok din. So I think that's usa sa mga panalangin na develop ni Ken siyang kinabuhi. But anyway, mao na, no? Dr. Elvin, akong gipasabot nga usahay may tabo na sa tong usahay na butang although na yung mga uban nga butang let's say murag wala kay na in our own perspective wala kay na answer gyud sa ginatong gipangay sa Ginoo. Pero in that particular sense dako kaning life ba kaning issue sa life nga napanalinginan kita sa Ginoo natugbagin ang hatong gi-request makaingon kita nga all. Yes. So siguro kung point magin ni si David ba ang iyang way of kaning pag-choose sa words dili mo gud sama sa atong pag-choose sa words pag-express nato, no, sa atong kalipay sa pagpasalamat sa Ginoo but because he's a poet he's a good writer so siguro that is how he thinks, no? Yan na siguro yung worldview ba
sa kadaghan sa kaayo sa Ginoo ang gibuhat siyang kagaling sa iyang kinabuhi, mo na nakaingon gid siya nga delivers them out of all their troubles sa tanan nila nga mga kalisdanan. Yeah, akong gitana bitaw kini nga pagkaistorya ni King David. Kanang gitawag niyang all. Iyang nakita nga daghan yun kayo ang mga situations yung kinabuhi nga troublous yun kayo, Right. pero giluwas siya sa Ginoo. So katong makita na to nga sitwasyon nga murag trouble kay siyang kinabuhi niya, murag wa man siya luwas sa Ginoo. Napod. Ngapot. Pero kato day nga mga trouble po siyang kinabuhi, gitugot ato sa Ginoo aron mahimo siyang mature. Aron mahimo siya nga Right. kana bitawng ug sa to pa kana bitawng Kung sa Bulawan pa, sa kanang Bulawan pa nga gi-passes ba winuwing ba kanang giluto because tanaw ninyo Magawas ang when gold si yun. David nakasala siya pagkasala niya di ba with Bathsheba o niya namunga man tong ilahang sala niya si David angko apiti gyud niya ang ampo sa Ginoo o niya pagampo niya sa Ginoo pero wa man gitubag ang iyang pagampo sa Ginoo nga katong bata luwason di ba Right. gipatay man gyud sa Ginoo Patay. but eventually it was a win-win process sa iyang kinabuhi aron siya maka-realize siya ma-change niya ang iyang kinabuhi ma-transform siya nga ang iyang kinabuhi mahimong maduol nga na sa Ginoo so it's all right that there is that trouble nga ipaagi ta sa Ginoo and that is still considered nga kato nga sitwasyon giluwas sa Ginoo siya sa mga Very trouble. good. So, meaning to say, kining pulong deliver could mean some other things as well, Yes. no? For example, natagi sumala sa imong gingon, no, na, sa sitwasyon ni David nga usahay nakaigipangayo niya wala gi tubag Oh. sa Ginoo. Does not mean nga wala ka gi-deliver sa Ginoo. Yes. So, tama ba? Yes, because I think in term deliver din the Lord hears and deliver. It could also mean it's a long-term process. Yes. Kasi just like what you said, kanang iyag-iyag ka sa Ginoo. Ayag gid sa Ayag Ginoo. ka siya para magawas gid ang imong, di ba? Magawas kang sa Bulawan pa, magawas gid ang kanig yung Pinaka-sinaw gyud. So, yes, that's it. So, ang lesson, meaning to say, Dr. Elvin is, gingon din ninyo, ipadayag sa Ginoo ang iyang kagalingon as I like this one, as a personal God. So, gipakita din nga, I think, usa sa mga dako kay nga lesson nga atong yung pagkasubay sa itong lesson is, God is a personal God. It's not a God nga medyo, He's out there, tawagon lang to siya, ano siya, no? Kanabitang, Kinahanglan lang. kinahanglan lang. Dili, no? Kanang personal who initiates. Dili, kita yung nag-initiate. Kanang, usahay, before tamo ampo, nanabito bag, para pananglitan karon natulog ka, nakamata ka the next day. Kaya, it's already a gift from, that is already a gift from God, no? Kanang, na-enjoy ni mo another chapter sa imong life the next day. Yes. Pagmata ni mo, naaday ang sidlak ang adlaw, na ang hangin, ang oxygen, nga itong ginawa. So, I think in that way, God is Delivers. yeah. Kana bitang initiating himself, no? Nga introducing himself, not just a person who is kanang layo kay sa tuwa, but is a God who is very very close kanang duol gyud sa tuwa, and at the same time he's a personal God kay iyon sa tong lesson initiates and sustains a relationship with his people. Yeah, I don't know if it is the right, di ba, the immanent God. Yes. Nga, the nearness of God. Nga, Naog yun siya din. naog yun siya nga, niag yun siya kauban nato. So, that is how intimate is God sa iyahang pag-take care sa iyahang mga katawan. Niya, personal God na to siya because He is there for us. At any moment nga we will talk to God na siya. Willing siya nga maminaw sa tuwa. O at all the time ato siya nga masangpit, mangayo ta niya o guidance, o iyang protection, iyang gisaad nga naagyod kanunay sa iyang mga katawan. So muna ang iyang pagkanindot sa ato nga Ginoo nga dili siya layo nato kundi duol siya kunya muluwas pod siya sa ato mga situation. Nga kanabang makaingon nato situation nga murag na sulod ta sa wala nato damha and He is able to lift up yata gikuha niya ng maong sitwasyon sa atong pagkalaang.
In fact, ang pinagid ka kanabitang intimate kay nga mo express ani kanigid si David. Nah. Labi na gid kining gisigutan diri sa tong I think this is a very common nga verse no sa Psalms kaning gusto kay nako ni kaning Psalms 139 whether thou goest even if I make my bed in hell thou art there no nana bitaw even if I go into the deeps of the sea or the ocean behold you are there. So it's an expression bitaw nga tinod ni gisulti sa itong lesson nga he's really making himself as a personal God. It's not just a God, but he's a personal God to us. Yeah. Because he always initiates kan establishing a relationship with us. I like this one, no? So, bisag asa daw ta maadto, dili day na nga kanang kita ga-initiate nga mga ita sa Ginoo, although that's part of kaning relationship mangod is a two-way mangod, di ba Pastor? Yes. Di ba you're a counselor, so dili pwedeng ako lang permi initiate and then wala po ka nag-respond. Yeah. So dili mag-prosper ang relationship. Symbiotic, no? Symbiotic relationship. Yeah. Alright. So, dili ato makita nga ang presence of God, basta kay ilan nato siya nga Ginoo sa atong kinabuhi, there ubanan ta si Ginoo bisag asa ta. Muna nga bisag adto pa ka sa ilalom sa dagat, bisag asa ka mo paingon ang presence si Ginoo sa to pa. We cannot really hide from the presence of God. Right. Hindi kita makahide siya. You can run but you can't hide. That's true. Pareha ni Jonah, he can run. But you cannot hide. But you cannot hide. Okay. Diri po, gipasabot po ninini nga ang atong Ginoo nga naa kanunay sa magauban siya nga katawhan, who is our protection, who is our shield, who is our kanang armor. So mo ni atong gilagway atong Ginoo. Then usa sa mga angle nga ipasabot diri nga he is not just only a protection but he is also our righteousness. Nga by him, right. by God, kita nga makasasala mahimo tang righteous ug mahimo tang evil nga makatawhan nga tako sa kaluwasan sa Ginoo kay we are unworthy, gi-clothe na siya ang righteousness, so mahimo na nga makabaton ta sa kaluwasan. Right. Dini sa Thursday's lesson natin, very interesting, Pastor Salaida. Okay. Kay nag-shift manggod din no? Ang kaning bitang kining pag-explain sa atong buhi nga Diyos being a personal God alang nato. Okay. Kaning help from the sanctuary. Quite interesting siya kay tungod gigamit dinhi ang pulo nga sanctuary. In fact, ang motive daw sa spiritual and physical refuge and help notably appears in the context of the sanctuary. So the sanctuary is a place of help, of safety, and of salvation. Usay kaning most of the time ginagamit natong ang sanctuary sa bago nato nga pinulungan kaning templo, simbahan, no? Ang siya. But ako po nakita in essence kung ato ni sa pagkalantawon gyud kining sa Greek word nga ecclesia which is the church, no? In essence it's not the building that is actually holy. I mean, yes. ang tagaan gyud og importansya sa kaning pulong nga ecclesia or church in English, it's actually the assembly of God's people. Kaning yung fellowship, fellowship together as one for giving kanang maghatag og himaya pagsimba sa pangalan sa buhi nga pangalan sa Dios, no? So how does that relate sa aning pinulungan sa presentation sa ka-author nga the sanctuary is a place of help, of safety, and of salvation? So how does this relate to the theology of worship? Ang atong isang tanawon sa Old Testament setting magini siya, kay sanctuary man siya. So paingon mo gud ang Ginoo nga make me a sanctuary that I may dwell in. Yeah. So pag kanang idea maghatag na to og pangunahuna nga ang sanctuary is a holy place. Doon kay ang presensya gud sa Ginoo na rin ha. Unya ang mga nahimo siyang refuge tungod kay kung mo na ang kudunay mga tao nga kanang nakasala, maghinulsol sila sa ilahang mga sala, magdala sila mga halad, unya isugin nila ilang mga sala, ilahang ipatog lang sala dito sa mga nanap ng halad,
mapasaylo sila ang mga sala. So nahimong siyang refuge sugod kay ang usa ka makasasala nga moduol sa Ginoo, maginulsol siya, nahimong refuge sugod kay gitabunan siya sa iyang mga sala ug mahimo siyang tako sa kaluwasan gihatag sa Ginoo sa mga katawhan. O gani ang bisan sa ato karon nga sitting wala na may wala naman tempo sa Manatore ay moske na ay mga katedral nga kanato kani ang girespeto na siya sa international law nga kun dunay gubat this place should be safe dili ni siya bombahan tungod kay this is a place of refuge whatever your religious neutral siya wala siya ikuam so muni ka sagrado. Kunya, sa ato pong personal, I really appreciate sa daghang mga churches, dili kay common sa ato nga atong church open tagadlaw. To some other religious practice, that church is open every time. Because the people who have some burden in life, anytime, na as a burden, the church is the refuge. They go to the church and pray to God and pour out all their sentiments, their hurt. So, diha sa church, mapagawas. And, Pastor Rox, ang usahin na ako yung mga problema usahin sa kinabuhi. Right. I go to church alone. And try to just sit down there and talk to God, Ginoo mo niyan. So, after all, marilib ka ba? Gahipod, no? Okay nga naman. Because, by essence, the purpose of building a church is to be a place where designed, consecrated to be holy, nga ang Ginoo na adina. Right. So muna nga, ang church na to, deserve po na siya nga tagaan na to siya og reverence tungod kay gididikit na siya with that purpose. And it is also true nga ang tao po, ecclesia po nga atong heart is also the temple of God. So, okay po na yun siya because aron nga magbalaan po na sa itong ginabuhi kay this is the temple of God. And when we fellowship with God's people in the church, balaan ng lugar, balaan ng mga tao, so it would be a beautiful fellowship with God's people in the place where dedicated to meet the presence of God. So, right, correct. So, meaning, so kung atong balikon imong beautiful, no, na explanation, I love that one. So, kung atong balikon na imong pagsaysay sa pulo nga iglesia, siguro atong makita siguro nga again is number one is the church is a place where God invites His people to congregate. Yes. So wala na may hilain, no? Yeah. So the special place ang gitawag for people ang gitawag sa Ginoo to kung kay kani iglesia is to ano ba? These are people called out man eh. Called out. The called out ones. So they are really cold, no? Kita man only few siguro na iban nga wala ga respond pero that is the meaning of iglesia. Called out. So called out the response sila sa Ginoo. So I think what would make the church holy is because mo na siya ang lugar nga gitagana sa Ginoo where God would like to meet His people as a congregation. As a congregation. Okay? Namugoy na ang usapod sa mga advantage nga ako nakita sa churches when I was a church pastor, usahay na ako'y ma-meet nga problema nga usahay nagbalik-balik siya ba? Usahay ka ng personal problema sa marriage, for example. Na-meet ko niya several times niya. Nadunggan po na ako, nag-confess nga, nag-ingon sa ka-spouse nga many years na nag-deal nga problem, pila na ka-pastor ni Agi, pila na ka-kwan, wala gyapon siya na sulbad ba. So, usahay na day problema nga when we deal with it on a personal level, usahay, dili kay siya matagaan o kanang akong itawag, siguro in terms of kanang knowledge, how to do it, pwede. Pero kanang in terms of kanang you get a spiritual experience, kanang bitang finding answer to your problem, lahi siguro na siya. So, usahay maka-realize kung murag, unay time nga usahay, mahutdan buta o kanang idea bitaw kung saan na to pag-deal. So, the best thing, gisulayan ako sa pastor is, i-try lang gid nato nga bisag unsa may tabo sa tong kinabuhi. Ayaw gid dili lang gid nato paltuso ang pagsimba. That's so. Kay dito di sa simbahan
pananglita, no? Usay gamiton sa Ginoo ang nakita sa Ginoo, madto ka dito, mao ni imong problema. Kani pong preacher nga wa pud sa kabalo nga nay membro nga mao ni nga problema, nay siya makuan ba Mawali. oh, sayang mensahe nga, uy, after the sermon, nakaingon to siya nga, uy, pastilan, kung Ako may giwalihan na to. ako may giwalihan. Kaya kung wala ako nagsimba, dili nga ani ang ako mabatnan nga spiritual experience ba. So, nindot magod kay ang nagwali, wa magod to siya intention Wala. Biraha, I mean, padunggan-dunggan ta ka basta gi-invite na siya ni Wally. So, another one is, usahay nakita na ako sa AY is pag naay maghatag og testimony, kana bitang ilang experience, pastor? Bisag ako ang part, kaning area murag struggle lang ko ni. Only to find out nga pag mohatag ng testimony kanang usa sa mga membro or some of them, makahatag day kinako og kanang kahayag nga unsa akong imo pagahimoon kung ako mabutang anang nga sitwasyon. Pero kung imo na silang usahay kada bitaw i-request nga di usahay mo na mo tendency nga ako ni sa karon kay membro naman ni sa iglesia kinsa mo sa mag-advise ako. Pero kung tagaan mo siya bahin nga mo hatag og testimony, usahay mo wali, usahay mo ampo sa iglesia, sometimes kana bitang gitawag nato nga kanang game changer kana bitang mag-usab sa atong kinabuhi diha may tabo pastor. So that's why I really appreciate kung unsa ka kabililhon kaning gitawag nato nga iglesia kaning church. So now I agree nga just like what you said, the refuge in the sanctuary surpasses the security provided by any other place in the world. Kaya gud sa church. When we come to church, o niya mo worship ta sa Ginoo dito, ang theology nato sa worship God, kana gumunian ta diha kay kita mo'y participants. Nga mo simba ta sa Ginoo. Yes. Dili kay kanang unsa nga lang dili kay mo ano ta dito kay magpa-entertain ta Or magpakita ta mas maayta kay sa uban. We go there para nga maminaw ta sa mensahe sa Ginoo, and God speak to the speakers and in all parts sa program nga kana nga mao nga part sa program, if we seek the presence of God can speak to us in all the parts of our program. I like what you said, kanang when we seek the presence of God. Kaya namo sa itong lesson, no? The holiness of God's sanctuary. Kaya siyempre, mo adto ta dito, tungod kay ang atong panghuna-una is, na din sa itong lesson, no? We are sinful and completely undeserving of God's favor. Yeah. So, when we go there, siyempre, we have to empty ourselves. That's true. So, tama din mong isulti, no? Kaya kung nagunahon, kaya kung tanan tao dili sinful, there is no need for a church. That's true. Usa pa may nahon nato diha. Oh. So kung wala na mabilin mo. Wala na makuha na kung mana ko sa church. Wala na. Oh. So what's the point of going to church kung imong Ginoo na nga takos na kay kasi. Yung imo nahon, pwede na maganitag magbasa sa simbaha sa atong balay. Pwede ta mag-away dito. But the Lord has really ask His people to congregate because by the congregation madasig ta, we hear God speaking to us in a different way through using other people. So it's really kanang so a church is really a special place. Yes. Gitagana sa Ginoo lang nanto, no? Yeah, para magdinasigay kita. So what makes the church holy is because first of all it is in that place where God meets His people. That's true. Tama ba? Yeah. So, and then, it's here, no? And he claims that deliverance is based on God's faithfulness and grace alone. So, I think that this is the, nindot siya, no? So, even when you talk about sanctuary, pero it will always end up sa kanang itawag na ito nga grace, kay wala mong giangay na ito nga mabuhat sa ito. I think mo po ng reason nga nung timbungat yun si David, no? Nga the Lord, the righteous cry out, righteous cry out, meaning to say, iya yung giuna-una nga siya, wag siya kakayanan siyang kagalingon. Ganun, kung nakay kakayanan, ganun mo cry out man ka. Yeah, that's so. So, doesn't mean nga because you're righteous, di na ka mo cry out. No. In fact, kung ikaw sinful ka, ginunanin mo nga daghang kapakyasan nga, ni cry out ka sa Ginoo, that will really make you a righteous person. That's true. Kaya nga naman, because sumala sa imong gingon, gi-invite ni mong Ginoo nga mo hari sa imong
kinabuhi. So, because righteousness does not happen within, but it is actually a gift coming from the outside. It is imputed righteousness. Imputed. Yeah. Okay. Yes, Pastor. Yeah, that is imputed righteousness. Mga kaigsunan, dili gyud ta mahimong righteous sa itong kagalingon. Kay bisan lang gani sa itong pangunahuna, bisan makakita lang tag mga talanaon, usahay maayabag ta. But it is through the grace of God, to Jesus Christ, na makabaton ta og pagkamatarong. Muna nga, His righteousness nag-cover sa itong pagkamakasala, mahimot ang worthy sa kaluwasan. And that is the reason why should we go to church? Because in the church, usahay magbasa ta sa Bible na to, masabtan man sa nato. Pero dito sa church, usahay o sa makadaghan ato magawali, Right. ma-expound yun nila, kay ilang gitunan nila, then masabtan nato pagayo. So kung ang atong attention is to seek God in our worship, to fellowship with God's people, or madasig ta, The church. ato na nga makuha yun sa church. But if you go to church to be entertained, walay maayong manganta, walay maayong speaker atong ginahuna, then dili ka ma-transform sa imong nga kinabuhi. Right. Thank you very much, Dr. Elvin. Murag isinya sa natin sa itong director din nga murag tanahon na sa pagtapos sa itong discussion. Nindot po ang taan ni Sumbayan, no? But tomorrow, Dr. Elvin and I will continue the discussion of our lesson at complete. I will try our best to complete the summary of this ugma sa itong panahon sa itong worship, Hope Worship, din sa Hope Channel South Philippines. Of course, ang alan sa itong station manager, Sir Janster Kaliwod, of course, ang atong executive producer sa Hope Channel, si Ma'am Charm, ang atong kauban din si Dr. Elvin and myself, Pastor Pido. Magayong kami dagang salamat sa inyong pamina, makaigsunan, o kakong gihanyo inyong mga ulo, no? Sa pagduko, samtang kita mag-aampo. Sa itong closing prayer, Heavenly Father, we would like to end this discussion with thanksgiving and gratitude in our hearts, because you are a God, not only a God who hears, but also delivers. This may be a different kind of thing to others, but make us always remember that whatever happens, your intention is always good. We may not understand kaning mga panghitabo sa mong kagalingon, nining takna. But of course, the term deliver and hear, kanisya will always shine in all circumstances, because even if we die now, for as long as we stay with you, we will always experience the promise of being with you for eternity. So please be with our listeners, our viewers. Some of them are going through in rough times and in hard times. This time, oh God, please deliver them and hear their prayers in a very personal way. Please touch their heart so that they too will continue to remember you and give praises and honor to your name. Thank you for taking good care of us, and thank you for this program. May we continue to make Jesus Christ known through this, not ourselves, dear Lord. In the loving name of Jesus I pray. Amen. Amen.